Marahil, isa ka sa mga taong halos hindi sumusuko sa pagkayod. Masipag ka, madiskarte at tapat sa trabaho. Pero bakit parang laging kulang? Bakit parang paubos na ang buwan ay paubos na rin ang pera mo? Kung pakiramdam mo ay na-stuck ka, panoorin mo ang videong ito. Aalamin natin ang blueprint ni Napoleon Hill para maging magnet ka ng pera. Alam mo ba na baka ang dahilan kung bakit lumalayo ang pera sa'yo ay hindi dahil sa wala kang trabaho, kundi dahil sa aura mo. Kahit anong kayod mo sa mundo, kung ang signal na binibigay mo ay hirap, hirap din ang babalik sa'yo. Ayon kay Napoleon Hill, isang sikat na American author sa buong mundo pagdating sa usaping success at wealth mindset. Gumugol siya ng mahigit 20 taon upang pag-aralan ang mahigit 500 pinaka-successful na tao sa buong mundo. Dahil dito, nadiskubre niya na ang yaman ay nagsisimula sa ating isipan at sa enerhiyang inilalabas natin sa mundo. Sabi niya, the world doesn't respond to your dreams. It responds to your vibration. Ibig sabihin, kung hindi nakaset ang iyong aura sa frequency ng kasaganaan, kahit anong kayod mo, para kang gripong tuyo. Para maging magnet ka ng yaman, kailangan mong itayo ang 4 na haliging ito sa iyong pagkatao. Una, ang katiyakan. Ang aura ng yaman ay walang puwang para sa salitang sana o baka. Dapat ay 100% kang sigurado na darating ang pera sa iyo. Ang pag-aalinlangan ay isang signal jammer sa iyong success. Kung lagi mong binabanggit na wala kang pera o mahirap lang kami, iyan ang itinuturo ng iyong subconscious mind. Mas maiging sabihin, pupunta na ang resources para sa akin. Huwag mo ring sasabihin, susubukan ko. Bagkus sabihin mong, gagawin ko. Palitan mo rin ang salitang sana sa salitang sigurado ako o mangyayari ito. Isa pang halimbawa ng low vibration words ay ang wala na talagang pera, pangbayad na lang. Palitan ito ng high vibration words na naghahanda ako para mabayaran ang lahat. Dadaloy ang pera. Sa madaling salita, ang mga negatibong salita gaya ng pag-aalinlangan ay nagbibigay ng mabigat na aura na nagtataboy ng kasaganaan. Ang katiyakan ay hindi lamang pagiging confident o mayabang, ito ay pagiging kumbinsido. Kahit ang Biblia nagsasabi sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang kumakalinga rito ay kakain ng bunga nito. Ibig sabihin, kung ang aura mo ay puno ng negatibong salita, pinapatay mo ang pagkakataong yumaman bago pa man ito dumating. Kapag positibo at punong-puno ng katiyakan ang pananalita mo, ay magiging biyaya ka rin sa iba at ang mundo ay mas mabilis magbalik ng biyaya sa mga taong nagbibigay halaga. Para matrain ang aura mo, sabihin ito, ako ay magnet ng kasaganaan, ang aking presensya ay kayamanan, ang pera ay ligtas sa aking piling, ang tagumpay ay kusang dumadaloy sa akin, ako ay kaisa sa patuloy na pag-unlad. Gawin mo ito sa loob ng 21 araw at mapapansin mo na lang na maraming opportunities ang darating sa iyong buhay. Pangalawa ay ang pagiging kalmado. Ang pagiging kalmado ay ang iyong emotional stability. Ang pera ay mailap sa taong laging balisa o desperado. Kapag ikaw ay kalmado, ipinapakita mo sa mundo na kontrolado mo ang iyong sitwasyon. Kapag ang aura mo ay magulo, mahihirapan talagang pumasok ang yaman dahil barado o maingay ang frequency mo. Pansin niyo ba na ang mga taong anxious at stress ay parang laging gipit sa buhay? Ito ay dahil sa signal na binobroadcast nila. Sabi nga ni Napoleon Hill, ang desperasyon ay hindi simpleng pagmamadali. Ito ay signal ng takot at ang takot ay lason. Kahit sa Biblia, ilang beses tayong binalaan ng Panginoon na huwag mabalisa o matakot. Hindi kasalanang makaramdam ng bigat, pero responsibilidad nating huwag hayaang ang bigat na yon ang magmaneho sa ating buhay. Ang pagiging kalmado ay hindi pagpapanggap na walang problema. Ito ay choice na magtiwala na ang solusyon ay paparating na. Sunod ay ang pagkakaisa o pagkakatugma. Ito ay ang pagkakasundo ng iyong iniisip, sinasabi at ginagawa. Wala dapat itong halong pag-aalinlangan o pagpapanggap. Hindi ka pwedeng mag-isip ng kayamanan habang ang kilos at salita mo ay puro kahirapan. Halimbawa, gusto mong kumita ng extra income pero nahihiya ka.
Hindi nagkakaisa ang goal mo sa emosyon mo. Kapag mas mataas ang pagnanais mong umasenso kaysa sa takot mo sa sasabihin ng ibang tao, doon magsisimulang magliwanag at lalakas ang iyong aura ng kasaganaan. Ang mundo ay hindi nagbibigay sa taong naghahangad lang. Ang mundo ay nagbibigay sa taong handa at buo ang loob. At ang pang-apat ay ang kontribusyon. Ang kontribusyon ay parang echo. Kung anong isinisigaw mo, yun din ang babalik sa iyo. Kung gusto mong yumaman, maging mahalaga ka. Hindi lang pera ang dapat mong habulin. Dapat mong paghusayan ang iyong sarili. Kapag marami kang alam, magaling ka sa trabaho o may kakaiba kang talento na nakakatulong sa iba, kusang lalapit ang oportunidad at pera. Ang kayamanan ay bunga ng halagang ibinibigay mo sa mundo. Magbigay ka ng hindi nagbibilang, tumulong ka ng bukal sa loob at huwag mong isipin na dapat bayaran ako nito o dapat tulungan din niya ako. Ang tunay na tagumpay ay dumarating sa mga taong ang intensyon na makatulong ay tapat. Lutasin ang mga mahahalagang problema. Huwag lang sarili mong panalo ang isipin mo. Ang sekreto ng pagyaman ay hindi lang ang pagkuha ng pagkuha, kundi ang pagbibigay halaga sa ibang tao. Naniniwala si Napoleon Hill na ang kontribusyon ay parang pagtatanim. Kung ano ang ibinigay mo, iyon din ang babalik sa iyo. At ito ay biblikal. Sanayin mo ang iyong aura gaya ng pag-iinsayo sa isang atleta sa kanyang katawan. Hindi ka mayaman dahil lang gusto mo ito, ngunit itinakda ka sa kayamanan kung isa sa buhay mo. Kapag ang iba ay huminto na sa pagtitiwala sa iyo, dapat ay lalong lumakas ang tiwala mo sa iyong sarili. Kapag nadidelay ang pangarap mo, panatilihin mo lang ang iyong vibration. Yan ang paraan para ikaw ay manalo. Iyan ang paraan para hindi ka matitinag. Muli ay banggitin mo ito. Ako ay magnet ng kasaganaan. Ang aking presensya ay kayamanan. Ang pera ay ligtas sa aking piling. Ang tagumpay ay kusang dumadaloy sa akin. Ako ay kaisa sa patuloy na pag-unlad.